wala pong duda, wala na pong ifs and buts, yun po yung sinabi ko pa kahapon. Election-related violence po yan. Basta sa kasalukuyan, any violence directed against a candidate, an incumbent official, is always election-related. Kinundi na at itinuring ng Commission on Elections na election-related incident o violence ang nangyaring pamamarin sa Vice Mayor ng Dato Piang Maguindanao na si Attorney Omar Samama nitong nakaraang araw. Ito ang pinakahuling karahasan sa Bangsamoro Region kaugnay ng paparating na May 12, 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, batay sa kanilang monitoring, karamihan ng insidente ng karahasan ay sa Maguindanao at Cotabato City sa Bangsamoro. Kaugnay nito, posibleng madagdagan ang areas of concern sa bansa na mapabilang sa red category. Sa unang inilabas ng COMELEC noong January 9, 38 mga lugar sa bansa ang nasa red category at 32 rito ay sa BARM. Itinuturing na red category ang isang lugar kapag may matinding tunggalian sa politika o banta ng komunistang grupo na pangunahing babantayan ng mga otoridad. Maghihintay ang COMELEC ng rekomendasyon mula sa Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines hinggil sa reclassification ng areas of concern. Dagdag pa ni Commissioner Noli Pipo, nagagamit sa karahasan ang loose firearms. Pinakausap na lang po sila. So, I believe it's the proliferation of loose firearms. Babala pa ng COMELEC lalo na sa mga kandidato partikular sa Bangsamoro, hindi sila magdadalawang isip na ilagay sa COMELEC control ang isang lugar dahil sa isyu ng seguridad o karahasan. Wala pa naman tayo nakikita rin base sa initial assessment natin na dapat ilagay sa COMELEC control. Kaya lang, sana maunawaan at maintindihan ng mga politiko dyan at mga kandidato, hindi po kami magkadalawang isip na maglagay sa COMELEC control ng isang area para lamang siguraduhin na ang mga kababayan nating botante ay maayos na makakaboto. Binigyang din ng komisyon sila ang masusunod sa isang lugar na nasa ilalim ng COMELEC control o maaari nilang palitan pansamantala ang pamamahala. Muling sinabi ng COMELEC ang kanilang mandato sa Philippine National Police na pagbuwag sa private armed group lalo na malapit na ang panahon ng kampanya para sa mga lokal na kandidato. At ang nakakalungkot, kapag kami public armed groups, yung bang mismong naka-uniforme pa ang magagamit para lang ipanakot sa tao, ipangharas ng tao, ipanakot sa mga kalaban. Hihingi ang COMELEC ng bilang sa PNP kung ilan na ba ang nabuwag nilang private armed groups sa bansa na itinuturing nilang banta sa malayang halalan sa Pilipinas. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.